May 3 S na kailangan mong tandaan dito, Liana. Malamig ang boses ni Ma'am Isabel, kasing lamig ng marmol na sahig na tinatapakan ni Liana. Nakatayo sila sa gitna ng isang sala na mas malaki pa sa buong bahay nila sa probinsya. Una, sikreto. Ang anumang makita mo o marinig sa bahay na ito, dito lang mananatili. Pangalawa, serbisyo. Narito ka para magtrabaho, hindi para maging kaibigan. At ang panghuli at pinakaimportante sa lahat, sabi ni Isabel, at ang kanyang perpektong ngiti ay hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. Sumunod, sundin mo lahat ng sasabihin ko at magkakasundo tayo. Napatango na lang si Liana. Ang init ng pag-asa na dala niya kanina ay unti-unting nilalamon ng ginaw sa loob ng mansyon para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Sila ang mga bata, sabi ni Isabel. Ikinumpas ang kamay sa 5 batang babae na nakaupo sa isang mahabang sofa. Para silang mga manika na maayos na inihanay, nakasuot ng magkakaparehong puting bestida, pero ang mga mata nila ay walang buhay. Nakatingin lang sila sa sahig, maliban sa panganay, na sumulyap kay Liana nang may halong pag-aalinlangan at pakiusap. Hindi sigurado si Liana. "Hello," mahinang sabi ni Liana. Sinubukang ngumiti ng buong puso. Walang sumagot. Ang katahimikan ay mas mabigat pa sa pinakamalakas na sigaw. "Ito si Althea, ang panganay." Pagpapatuloy ni Isabel, itinuturo ang batang babae na sumulyap kanina. Beatrice, Cheska, Diane, at si Bunso, si Sofia. Napako ang tingin ni Liana sa pinakamaliit, si Sofia, na nagtatago sa likod ng kanyang ate. Mukha itong nasa 4 na taong gulang pa lang. Naramdaman ni Liana ang pagkirot ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumuhod para maging kapantay ng bata. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na manikang gawa sa retaso na tinahi niya kagabi. "Para sa'yo ito." Mahinang alok ni Liana, iniabot ang manika. Isang saglit na kislap ang nakita ni Liana sa mga mata ni Sofia. Dahan-dahang iniangat ng bata ang kanyang kamay, pero bago pa man niya mahawakan ang manika, napatingin siya kay Isabel. Agad na nanlamig ang tingin ni Isabel. Hindi ito nagsalita, pero sapat na ang tingin na iyon. Mabilis na ibinawi ni Sofia ang kanyang kamay, napailing, at biglang tumakbo paakyat sa engrandeng hagdanan. Narinig ni Liana ang mahinang pagsinghot nito habang tumatakbo papalayo. Naiwan si Liana na nakaluhod, hawak ang manika sa kanyang kamay. Pinulot niya ito at marahang inilagay pabalik sa kanyang bulsa. Naramdaman niya ang mga mata ng 4 na natitirang bata sa kanya. Mga matang puno ng lungkot na hindi nababagay sa kanilang edad. "Huwag mo silang sanayin sa mga ganyang bagay," sabi ni Isabel. Ang boses ay matalim. "Hindi sila dito para sa laruan. Halika, ituturo ko sa iyo ang iyong kwarto." Ang kwarto ni Liana ay maliit pero malinis, nasa pinakadulong bahagi ng 2 palapag. Malayo sa kwarto ng mga bata at malayo sa master's bedroom. Isang kama, isang maliit na aparador, at isang bintanang nakatanaw sa perpektong-perpekto pero walang buhay na hardin. "Magpahinga ka na," utos ni Isabel bago isara ang pinto. "Maaga kang magigising bukas. Maraming trabaho." Naiwan si Liana sa katahimikan ng kanyang kwarto. Napaupo siya sa gilid ng kama at niyakap ang kanyang sarili. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang lugar ay isang paraiso sa labas, pero sa loob, pakiramdam niya ay isa itong malamig na kulungan. Kinagabihan, hindi mapakali si Liana. Iniisip niya ang malulungkot na mga bata, lalo na si Sofia. Habang nakahiga siya sa dilim, may narinig siya. Isang mahinang hikbi. Galing iyon sa labas ng kanyang kwarto. Dahan-dahan siyang bumangon. Kailangan niyang tingnan kung sino iyon. Marahil ay isa sa mga bata. Maingat niyang pinihit ang seradura ng pinto. Hindi ito bumukas. Sinubukan niya ulit.
Mas malakas ngayon, pero ayaw talaga. Napahawak siya sa doorknob at kinilabutan siya sa kanyang natuklasan. Nakalak. Nakalak ang pinto niya mula sa labas. Buong gabi, hindi halos nakatulog si Liana. Ang bawat kaluskos sa labas ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Ang pakiramdam na maging preso sa sarili mong kwarto ay nakakapanlumo. Ngunit higit sa takot para sa sarili, ang inaalala niya ay ang batang umiiyak kagabi. Kinaumagahan, bago pa man tumunog ang kanyang alarm, narinig ni Liana ang isang mahinang click sa kanyang pinto. Nawala na ang lock. Pagbukas niya ng pinto, nakatayo roon si Ma'am Isabel. May dalang isang tasa ng kape at may ngiti sa kanyang mga labi na kasing tamis ng asukal pero kasing peke ng plastic. Good morning, Liana. I trust you had a good rest? Hindi nakapagsalita si Liana. Tinitigan lang niya ang seradura. Iyan, sabi ni Isabel. Sinusundan ng kanyang tingin. Security protocol lang iyan para sa kaligtasan ng lahat, lalo na ng mga bata. Nilulak ko ang lahat ng pinto sa gabi. Masasanay ka rin. Isang security protocol na parang pakiramdam ay pagkakulong. Tumango na lang ulit si Liana at tinanggap ang kape. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok sa pasensya ni Liana. Ang mga bata ay mailap. Laging sumusulyap kay Isabel bago gumawa ng kahit ano. Pero hindi sumuko si Liana. Sa mga simpleng paraan, ipinapakita niya ang kanyang pagmamalasakit. Isang hapon, habang naglalaro ang mga bata, nang walang gana sa sala, napansin ni Liana ang isang napabayaang hardin sa likod bahay. Puno ito ng mga tuyong dahon at damo. Pero nakita ni Liana ang potensyal nito. Dala ang ilang gamit sa paghahardin na nakita niya sa bodega. Nagsimula siyang maglinis. Noong una, pinapanood lang siya ng mga bata mula sa bintana. Maya-maya, lumabas si Beatrice, ang pangalawa sa magkakapatid, at naupo sa isang bench sa malayo. Sumunod si Cheska at Diane. Si Althea ay nanatili sa loob, nagmamasid. Hindi sila pinansin ni Liana. Nagpatuloy lang siya sa pagbubunot ng damo. Pagkaraan ng isang oras, kumuha si Beatrice ng isang maliit na pala at nagsimulang tumulong. Tahimik lang. Sunod-sunod na silang lahat. Kahit si Althea ay lumabas para tumulong. Nagkakainan sila ng lupa, nagtatawanan sa mga uod na nakikita nila. Doon, sa gitna ng dumi at mga tuyong halaman, nakita ni Liana ang kislap sa kanilang mga mata. Ate Liana, may dumi ka sa ilong, sigaw ni Cheska at humalakhak. Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ni Liana ang tunog ng totoong tawanan sa mansyon na yon. Isang tunog na mas maganda pa sa kahit anong musika. At sa isang iglap, lahat sila ay nagtatawanan na. Pati na si Liana. 5 maliliit na anghel na sa wakas ay ngumiti. Ang saya-saya ninyo Ang boses ni Sir Miguel ay nagpatigil sa lahat. Nakatayo siya sa may pintuan, nakasuot pa ng kanyang business suit, pero ang kanyang maletang laging bitbit ay nasa sahig. Sa kanyang mukha, nakita ni Liana ang isang emosyon na hindi niya mabasa, isang pinaghalong gulat, lungkot, at marahil, pangungulila. Papa! Sabay-sabay na sabi ng mga bata, pero hindi sila tumakbo para yakapin siya. Nanatili lang sila malapit kay Liana. Bago pa man makapagsalita si Miguel, lumabas si Isabel. Mahal, you're home early, sabi nito sa matamis na boses at hinalikan si Miguel sa pisngi. Napatingin siya sa hardin at sa mga batang marurumi. Oh my goodness, anong nangyari dito? Liana, bakit mo hinayaang maging ganito kadumi ang mga bata? Nag-aayos lang po kami ng hardin, ma'am, sagot ni Liana. Tingnan mo, natapakan mo ang mga rosas ko, sabi ni Isabel, at aksidenteng natapakan ng kanyang matulis na takong ang isang maliit na hilera ng mga bagong tanim na bulaklak na pinaghirapan ng mga bata. Wasak ang mga ito. Nawala ang mga ngiti sa mukha ng mga bata. Kinagabihan,
Habang nag-aayos si Liana sa kusina, pumasok si Isabel. Walang ibang tao sa paligid. Lumapit ito sa kanya at bumulong. Ang boses nito ay mahina, pero puno ng lason. Tandaan mo kung sino ka lang dito. Isa ka lang katulong. Huwag mong lampasan ang linya mo. 11:00 na ng gabi, pero ang tanging liwanag sa mansyon ay nanggagaling sa ilalim ng pinto ng home office ni Miguel. Ang nag-iisang tunog ay ang marahang pag-type niya sa kanyang laptop. Isang ritual na ginagawa niya gabi-gabi para takasan ang katahimikan ng bahay. Napahinto siya at tinitigan ang litrato sa kanyang lamesa. Si Elena, ang kanyang yumaong asawa. Nakangiti ito. Ang mga mata ay nangungusap ng kaligayahan na matagal nang nawala sa tahanan na ito. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Naalala niya ang huli nilang pag-aaway bago ito umalis ng bahay sakay ng kotse. Hindi mo na kami binibigyan ng oras, Miguel. This company is for our family, Elena. Para sa inyo itong lahat. Kung sana lang ay hindi niya ito hinayaang umalis ng may galit sa puso. Kung sana lang. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Mahal? Pumasok si Isabel. Dala ang isang tasa ng kape. Ang bango nito ay pumuno sa silid, pero hindi nito naitaboy ang lamig na nararamdaman ni Miguel. Nagtimpla ako ng kape. Alam kong pagod ka na, sabi ni Isabel. Inilapag ang tasa sa tabi niya. Hinaplos nito ang kanyang balikat. Masyado mong pinapagod ang sarili mo. Kailangan para sa kumpanya, sagot ni Miguel, hindi inaalis ang tingin sa laptop. Alam ko, malamig na sabi ni Isabel. Huminga ito ng malalim. Miguel, may gusto lang sana akong sabihin tungkol kay Liana. Napatingin si Miguel. Mabait naman si Liana pero napapansin ko lang na nagiging masyadong dependent sa kanya ang mga bata. Hindi na sila halos lumalapit sa akin o sayo. Bumigat ang pakiramdam ni Miguel. Totoo, nitong mga nakaraang araw, parang mas hinahanap ng mga anak niya si Liana. She's just doing her job, sabi niya. I know, pero dapat pa rin nating tandaan na siya ay dayo lang dito. Baka masanay sila na laging nandyan si Liana. Tapos isang araw, aalis din pala siya. Ayoko lang masaktan ulit ang mga anak mo. Mahal. Ang bawat salita ni Isabel ay parang isang patak ng lason. Maingat na inihalo sa pag-aalala. Tumagos iyon sa puso ni Miguel dahil totoo. Natatakot siyang masaktan muli ang kanyang mga anak. Nang gabing iyon, lumabas si Miguel ng opisina para uminom ng tubig. Nakita niya si Liana sa sala. Tahimik na tinutupi ang mga kumot na ginamit ng mga bata habang nanonood ng TV kanina. Nag-angat ito ng tingin at nagulat nang makita siya. Ngumiti ito. Isang maliit pero totoong nangiti. Walang pagkukunwari. Good evening po, sir. Good evening. Sagot ni Miguel, medyo nailang. May kung anong kumirot sa dibdib niya habang pinagmamasdan ang dalaga. May dala itong kapayapaan na hindi niya maipaliwanag. Isang bagay na matagal nang hinahanap-hanap niya. Paakyat na sana siya sa hagdanan nang marinig niya ang boses ng kanyang panganay mula sa kwarto nito. Bukas ng kaunti ang pinto. Ate Liana, boses iyon ni Althea. Napahinto si Miguel. Bakit Althea? Narinig niyang sagot ni Liana na tila lumapit sa kwarto. Kamukha ko po ba si Mama? Natigilan si Miguel. Isang paksang hindi nila kailanman pinag-uusapan. Isang paksang iniiwasan niya. Narinig niya ang malumanay na boses ni Liana. Oo naman, lalo na ang mga mata mo. May tapang at kabaitan. Parang sa kanya. Hindi alam ni Miguel kung ano ang dapat maramdaman. Pagpasok niya sa kanilang silid, nakita niya si Isabel na nakaupo sa gilid ng kama, tila malalim ang iniisip. Miguel, sabi nito, ang boses ay nanginginig. Bakit? Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Mahal, natatakot ako.
Saan? Natatakot ako na balang araw, mas pipiliin ka nilang iwan para sa kanya. Hindi na bata si Althea. Sa edad na 12, marami na siyang nakita. Nakita niya ang pagkawala ng ngiti sa mukha ng kanyang mama. Nakita niya ang unti-unting paglayo ng kanyang papa. At nakita niya kung paano kinain ng kalungkutan ang kanilang tahanan. Bago pa man dumating si Tita Isabel. Ngayon, nakita rin niya ang tunay na kulay ni Tita Isabel. Sa harap ng papa niya, matamis ang nangiti at malambing ang boses ni Tita Isabel. Pero kapag wala si papa, lumalabas ang demonyo sa kanyang mga mata. Isang araw, matapos maglinis sa hardin, kasama si Ate Liana at ang mga kapatid niya, nagkaroon siya ng ideya. Gumawa siya ng isang drawing. Si Ate Liana at silang magkakapatid nakangiti sa gitna ng makukulay na bulaklak. Masaya. Totoong masaya. Wow, Althea, ang ganda naman nito, sabi ni Liana. Nang ipakita niya ang drawing, may kakaibang kislap sa mga mata nito. Parang totoo ang saya. Para po sa inyo, Ate Liana, sabi niya. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman niya ang init sa kanyang dibdib. Pero ang init na yon ay mabilis na napalitan ng ginaw. Ano yan, Althea? Boses ni Isabel. Bigla itong sumulpot sa likuran niya at pakiramdam niya ay may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Ipinakita niya ang drawing. Para po kay Ate Liana, Tita Isabel. Ngumiti si Isabel, pero ang mga mata nito ay nanlilisik. Napakagaling mo, Althea, pero ang mga ganitong sining ay hindi nababagay sa sala. Masyadong maingay. At saka, hindi ba't binili na kita ng mga pangkulay? Napakunot ang noo ni Althea. Ang pangkulay na binili ni Isabel ay nakatago sa kahon. Hindi niya kailanman ginamit. Mas gusto niya ang mga pastel at crayola na ibinigay ni Ate Liana. Masyadong cheap, dagdag ni Isabel. At bago pa man makagalaw si Althea, inagaw ni Isabel ang drawing at pinunit ito sa maliliit na piraso. Isinaboy nito ang mga pira-piraso sa sahig. Parang basura. Huwag mong ipinapakita ang mga ganitong basura sa aming bahay. Napaiyak si Althea. Nagmadali siyang pumunta sa kanyang kwarto. Ang sakit. Mas masakit pa sa mga pamalo ni Isabel. Dahil hindi lang ang drawing ang pinunit, kundi pati na rin ang munting kaligayahan na naramdaman niya. Napakasama ni Tita Isabel. Napakasama. Napaupo siya sa kanyang kama, umiiyak. Tinitigan niya ang litrato ng kanyang mama, ang litratong matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Mama, bakit mo kami iniwan? Bakit hindi mo kami ipinagtanggol? Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Ngunit may isang bagay na nagpakislap sa kanyang isip. Ipagtatanggol ko sila. Bumangon siya at nagsimulang halukayin ang mga lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Mga kahon na puno ng mga lumang gamit ng kanyang mama. Maraming alaala, maraming sakit, ngunit hinukay niya ang lahat. At doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang aklat, nakita niya ito. Ang luma niyang webcam. Ginamit niya ito dati para kausapin ang kanyang mga kaibigan sa ibang bansa. Ngayon, may mas mahalaga itong silbi. Kinuha niya ito at maingat na inilagay sa sala. Sa likod ng malaking halaman na malapit sa pintuan, ang lens ay nakaturo sa sofa at sa pangunahing daanan. Hindi ito halata. Ngayon, makikita ko ang lahat. Ilang araw ang lumipas. Walang kakaibang nangyari. Nagsisimula na siyang mawalan ng pag-asa. Baka mali lang siya. Baka nag-i-imagine lang siya. Pero isang gabi, habang nagbabasa siya sa kanyang kwarto, narinig niya ang matinis na boses ni Isabel mula sa sala. May kausap ito sa telepono. Ang boses nito ay pabulong, pero may halong galit at takot. Paano ba yan? Hindi ko pa maibibigay ang pera. Bigyan niyo pa ako ng oras. Napatigil si Althea. Pera? Narinig niya ang pagkabahala sa boses ni Isabel. Hindi ko alam. Kailangan ko ng mas maraming panahon.
Malapit ko nang makuha ang lahat ng yon. Basta, huwag kayong mag-alala. Magbabayad ako. Malapit na. Napatingin si Althea sa kanyang kwarto, sa direksyon ng sala. Mabilis siyang bumangon, pumunta sa kanyang laptop at binuksan ang webcam app. Nagsimulang mag-record ang maliit na ilaw ng webcam. Mabigat ang hangin. Hindi lang sa labas, kundi pati na rin sa loob ng mansyon. Ramdam ni Liana ang pagbabago sa bawat sulok ng bahay. Naging mas tahimik ang mga bata at naging mas matalim ang tingin ni Ma'am Isabel. Sa TV, ang balita ay puro tungkol sa paparating na bagyo. Signal number 3 ang nakalagay sa screen. Nagsisimula ng kumulimlim ang kalangitan. Ang bawat kidlat at kulog ay parang nagbabadya ng isang mas malaking unos sa loob ng Illustre Mansion. Habang naghahanda si Liana ng hapunan, narinig niya ang boses ni Ma'am Isabel. Nasa sala ito may kausap sa telepono. Hindi ko alam. Give me more time, for heaven's sake. Bakit ba hindi mo maintindihan? Ang boses ni Isabel ay may bahid ng desperasyon, halos nagmamakaawa. Hindi iyon ang Isabel na laging kalmado at nagkukunwari. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Isabel sa kusina. Nakita niya si Diane, ang pangatlo sa magkakapatid, na aksidenteng nabasag ang isang baso habang kumukuha ng tubig. Ano ba yan, Diane? Napakaburara mo talaga. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Sigaw ni Isabel at ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Napatalon si Diane sa gulat at nagsimulang umiyak. Ang mga kamay nito ay nanginginig. Habang pinipilit na pulutin ang mga bubog, mabilis na lumapit si Liana. Ma'am, ako na po. Dahan-dahan niyang inilayo si Diane na umiiyak pa rin at niyakap ito. Tumingin siya kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagtatago ng isang matinding pagtutol. Aksidente lang po. Bata po siya, mahinang sabi ni Liana, pero sapat na para marinig ni Isabel. Nagpantig ang tenga ni Isabel. Naningkit ang kanyang mga mata, isang tingin na nagbabanta na babalikatan si Liana sa anumang oras. Just clean it up, Liana. Utos ni Isabel at umalis sa kusina. Padabog ang bawat hakbang. Ang mga bata ay nagtipon sa likod ni Liana, mahigpit na nakakapit sa kanyang palda. Maya-maya, tumunog ang telepono. Si Sir Miguel. Hello, mahal, sagot ni Liana. Opo, malakas na po ang hangin dito. Nagba-brownout na. Narinig niya ang boses ni Miguel, puno ng pag-aalala. Liana, I'm so sorry. Hindi ako makakauwi agad. Ang kalsada ay binahana. May mga bumagsak na poste. Stay safe, Liana. Ingatan mo ang mga bata. Isang malamig na kaba ang naramdaman ni Liana. Opo, sir. Mag-iingat po kami. Binaba niya ang telepono. Tumingin siya sa mga bata. 5 silang maliliit na mukha, puno ng takot. At sa loob ng bahay na yon, may isang Isabel na parang isang ticking time bomb. Pumikit si Liana. Huminga siya ng malalim. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Naging dilim ang buong mansyon. Sa labas, kulog at kidlat ang nagsilbing liwanag, panandalian lang. Narinig niya ang malakas na pag-iyak ni Bunso. Sa dilim, narinig din ni Liana ang boses ni Ma'am Isabel. Masaya ito. May halong kasiyahan na nakakakilabot. Tamang-tama, sabi nito. Oras na para linisin ang bahay na ito. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ay parang martilyong humahampas sa puso ni Liana. Ang kulog ay mas malakas na ngayon at ang hangin ay humahagulgol na parang multo. Ngunit mas nakakatakot ang ngiti ni Ma'am Isabel sa dilim. Halika kayo mga bata, sabi ni Isabel. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Dito kayo, sa bathroom. Ito ang pinakaligtas na lugar sa bahay kapag may bagyo. Walang bintana. Makapal ang pader. Hinawakan niya ang kamay ni Bunso na umiiyak na ngayon ng malakas. Hinila niya ito papunta sa malaking banyo sa master's bedroom na mas malaki pa sa kwarto ni Liana. Mabilis. Liana, dalhin mo sila dito. Utos ni Isabel. Walang pagpipilian si Liana kundi sumunod.
Kinaladkad niya ang 4 na bata na nanginginig sa takot patungo sa banyo. Malamig ang loob nito at ang solong bumbilya na nakakabit sa isang baterya ay nagbibigay ng kakaibang anino. "Dito kayo, hintayin ninyo ako rito," sabi ni Isabel. Abot tenga ang ngiti. Iniwan nito sa kanila ang isang maliit na flashlight. "Ma'am, baka po," pagsusumamo ni Liana. "Walang pero, Liana," putol ni Isabel. "Ito ang pinakamabuti para sa inyo." Pagkatapos, lumabas si Isabel at isinara ang mabigat na pinto. Naging dilim ulit. Ang tanging liwanag ay galing sa flashlight na hawak ni Liana. Inilawan niya ang paligid. Ang mga bata ay nakayakap sa kanya, nanginginig. "Ate Liana, natatakot po ako," bulong ni Bunso. "Shh! Nandito lang si Ate Liana," pagpapatahan ni Liana habang mahigpit na niyakap ang mga bata. Nagsimula siyang kumanta ng isang lalabay na laging kinakanta ng kanyang ina. Ang kanyang boses, sa kabila ng takot, ay naging matatag. Pero ang kapayapaan na sinisikap niyang likhain ay biglang gumuho. Click! Isang malakas na tunog iyon. Ang tunog ng seradura. Nakalak! Nakalak na naman sila. Hindi lang siya kundi pati na ang 5 bata. "Ma'am Isabel, buksan niyo po ito," sigaw ni Liana. Pilit na pinihit ang seradura, ngunit ayaw bumukas. Narinig niya ang mahihinang hikbi ng mga bata. Nagulantang sila sa tunog ng lock. Alam nilang lahat ang ibig sabihin nito. Ito ang paraan ni Isabel para parusahan sila, para kontrolin sila. Sinubukan ni Liana na sipain ang pinto, pero masyado itong mabigat at matibay. Napaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang mga bata, na ngayoy umiiyak na ng malakas. Ang bawat kulog ay parang suntok sa kanyang dibdib. Ang bawat kidlat ay nagpapakita ng kanyang pagkabigo. Para silang mga bihag sa sarili nilang tahanan, wala silang ibang pagpipilian kundi maghintay. Maghintay sa isang himala. At sa pinakamatinding sandali ng kanilang kawalan ng pag-asa, sa gitna ng boses ng bagyo, narinig ni Liana ang boses ni Isabel. Galing iyon sa labas at malakas. "Oo, ako na ang may kontrol sa lahat. Hayaan mo na ang matandang yon at ang mga pabigat niyang anak. Ibibigay ko ang perang kailangan mo. Basta wag mo akong istorbohin pa. Walang makakapigil sa akin." Nagulat si Liana. Ang bawat salita ay tumagos sa kanyang puso. Ito ang tunay na kulay ni Isabel. Ang kanyang mga anak ay pabigat. Ang kanyang asawa ay matandang yon. Niyakap ni Liana ang mga bata ng mas mahigpit. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang protektahan sila. Mabigat ang mga hakbang ni Miguel nang makauwi siya. Ang kanyang sasakyan ay halos hindi na makalusot sa mga bumagsak na puno at baha sa kalsada. Ang puso niya ay kumakaba. Hindi dahil sa bagyo, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na may mali. Hindi niya maabot si Liana sa telepono. Pagpasok niya sa malaking pintuan ng mansyon, bumungad sa kanya ang dilim at katahimikan, bukod sa ihip ng hangin sa mga bintana. "Liana? Mga anak?" Sigaw niya, walang sumasagot. Biglang bumukas ang pinto ng isang silid. Lumabas si Isabel, nakasuot ng bathrobe at may peke itong ngiti. "Mahal, you're home. Natatakot ako. Ang lakas ng bagyo. Hindi ko mahanap ang mga bata." At si Liana. Siguro nagtatago sila kung saan. Dahil sa pag-aalala, agad na hinanap ni Miguel ang kanyang pamilya. Nagsimula siyang tawagin ang mga pangalan ng kanyang mga anak. Ang takot ay unti-unting kumalat sa kanyang dibdib. Nakarating siya sa master's bedroom. Nakita niya ang banyo na may kaunting liwanag na sumisilip sa ilalim ng pinto. Marahan siyang lumapit. Narinig niya ang mahihinang hikbi. "Liana! Mga anak! Papa!" Narinig niya ang boses ni Althea, puno ng pag-asa at takot. "Nakalak po kami." Napuno ng galit ang dibdib ni Miguel. Nakalock? Kaagad niyang sinubukan ang seradura. Nakakandado nga. "Isabel, buksan mo ito."
Sigaw ni Miguel. Lumapit si Isabel. Ang ngiti nito ay unti-unting nabubura. Mahal, hindi ko alam kung paano nalock yan. Siguro si Liana. Inilock niya ang sarili nila para maging ligtas. Nonsense! Ibinibitin mo sila! Galit na sigaw ni Miguel. Sa sobrang galit, sinipa niya ang pinto. Isang beses, dalawang beses, sa pangatlong beses, bumigay ang pinto. Bumungad sa kanya ang nakakapanlumo na tanawin. Si Liana, yakap-yakap ang 5 nanginginig na bata na umiiyak sa takot. Agad siyang lumapit at niyakap ang kanyang mga anak. Papa, Althea, Beatrice, Chesk, Diane, Bunso, halos hindi niya mailabas ang mga salita. I'm so sorry. Kayo talaga, Liana. Nagpapapansin ka na naman. Sigaw ni Isabel. Bakit mo ginawa ito? Bakit mo nilagay sa panganib ang sarili mo at ang mga bata? Tumayo si Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit na hindi nakita ni Miguel kailanman. Sinungaling! Sigaw ni Althea at tumakbo ito papunta sa sala. Sa kanyang laptop. Nagulat si Miguel. Hindi niya maintindihan. Althea, bumalik ka rito! Sigaw ni Isabel. Pero huli na. Binuksan ni Althea ang laptop. At doon, sa gitna ng dilim na paminsan-minsan ay naiilawan ng kidlat, ay bumungad sa kanila ang isang video. Isang video na nagpapakita kay Isabel na marahas na itinulak si Liana at ang mga bata sa banyo. At pagkatapos, ang tunog ng lock. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Hindi niya makapaniwala. At pagkatapos, ang pinakamasakit sa lahat, ang boses ni Isabel, ang kanyang boses na may halong kasamaan. Oo, ako na ang may kontrol sa lahat. Hayaan mo na ang matandang yon at ang mga pabigat niyang anak. Ibibigay ko ang perang kailangan mo. Basta wag mo akong istorbohin pa. Walang makakapigil sa akin. Naging tahimik ang buong mansyon. Ang tunog lang na maririnig ay ang kulog sa labas at ang mahinang pag-iyak ni Bunso. Nasa shock si Miguel. Ang mga salitang matandang yon at pabigat niyang anak ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Napatingin siya kay Isabel. Ang peke nitong ngiti ay tuluyan nang nawala. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang takot ay kitang-kita sa kanyang mga mata. Tumayo si Miguel. Ang kanyang panga ay nagtatalim. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Isang galit na matagal nang natutulog, ngunit ngayon ay gising na gising. Ang boses niya ay mababa at malamig. Mas nakakatakot pa sa pinakamalakas na kulog. Umalis ka, ngayon din. Ang sumunod na umaga ay kakaiba. Ang bagyo ay humupa na at ang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa mga bintana, nagbibigay ng bagong pag-asa. Ang mansyon, bagamat may ilang bahaging nasira dahil sa bagyo, ay tila huminga ng maluwag. Nawala ang mabigat na presensya ni Isabel. Nagising si Liana ng maaga. Nakita niya ang mga bata na mahimbing na natutulog sa sala. Yakap-yakap ang isa't isa. Si Miguel ay nakatulog sa isang sofa. Ang kanyang mukha ay halatang pagod, ngunit may kapayapaan. Tahimik siyang nagpunta sa kusina. Nagsimula siya ng maghanda ng simpleng almusal, pandesal, kape at mainit na tsokolate para sa mga bata. Maya-maya, nagsimulang magising ang mga bata. Ang mga mukha nila ay halatang takot pa rin, pero may bagong kislap sa kanilang mga mata. Ate Liana, mahinang sabi ni Althea. Halika kayo mga anak, kumain na tayo. Sabi ni Liana, pinilit ang isang ngiti. Nagtipon sila sa mesa. Sa unang pagkakataon, hindi sila natatakot. Hindi sila sumusulyap sa paligid. Kumakain sila ng tahimik, pero may kakaibang init sa hangin. Bumangon si Miguel. Nakita niya sila sa kusina. Umupo siya sa tabi nila at kinuha ang isang pandesal. Mga anak, nagsimula siya at narinig ni Liana ang pagiging emosyonal sa kanyang boses. I'm so sorry. Pinabayaan ko kayo. Hindi ko nakita ang mga nangyayari. Napayuko ang mga bata.
Si Bunso ay nagsimulang umiyak. Papa, natakot po kami, sabi ni Beatrice. Niyakap ni Miguel ang kanyang mga anak. Niyakap niya sila ng mahigpit na parang hindi na niya sila bibitawan pa. Patawarin niyo ako, mga anak. Pangako, hinding-hindi na mangyayari iyon ulit. Pagkatapos ng almusal, lumapit si Miguel kay Liana. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya at pagpapasalamat. Liana, I don't know how to thank you. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanila, sa amin. Trabaho ko po, sir, sabi ni Liana. Hindi lang ito trabaho, Liana, sabi ni Miguel, umiling. Ibinigay mo sa kanila ang isang bagay na matagal nang nawala sa amin. Ang liwanag, ang pagmamahal, ikaw ang nagligtas sa kanila, sa amin. Nakaramdam si Liana ng init sa kanyang puso. Nagsimula silang maglinis ng mansyon. Itinapon nila ang mga gamit ni Isabel. Ang bawat bagay na tinatapon ay parang isang pasanin na binubuhat mula sa kanilang mga balikat. Nagtutulungan sila. Si Miguel, si Liana, at ang mga bata. Nagsisimula na silang maging isang pamilya. Isang pamilya na muling natututong bumangon. Kinagabihan, bago matulog, nilapitan ni Miguel si Liana sa may pintuan ng kanyang kwarto. Liana? Opo, sir. Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Hindi ito mahigpit, kundi malambing. Huwag mo kaming iwan, Liana. Please. Lumipas ang mga buwan. Ang mga sugat ay hindi ganap na naghihilom, ngunit ang mga peklat ay nagsisilbing paalala ng lakas at pag-asa. Ang mansyon na dating malamig at walang buhay ay napuno na ng tawanan, ng musika, at ng bango ng sariwang lutong pagkain. Hindi na ito isang bahay, kundi isang tahanan. Si Miguel, ang CEO, na laging nakatago sa trabaho, ay nagkaroon na ng oras para sa kanyang mga anak. Gabi-gabi, nagbabasa siya ng kwento sa kanila. Tuwing weekend, naghahardin sila kasama si Liana. Ang kanyang mukha ay hindi na laging balisa. Madalas, may ngiti na sa kanyang labi. At si Liana, ang dating mailap at mahiyain, ay nagkaroon ng kumpiyansa. Hindi na lang siya tagapag-alaga, kundi isang kasapi ng pamilya. Ang mga bata ay tinatawag siyang Ate Liana. Ngunit sa kanilang mga mata, mas malalim pa sa kapatid ang turing nila sa kanya. Nagsimulang mahuli ni Miguel ang sarili na nakatitig kay Liana. Ang paraan ng pagtawa nito kasama ang mga bata. Ang lambing ng boses nito kapag kinakausap ang kanyang mga anak. Ang kakaibang liwanag na dala nito sa bahay. Hindi ito tulad ng pagmamahal niya kay Elena. Ito ay isang bagong uri ng pag-ibig. Mas tahimik, mas malalim, mas totoo. Isang gabi, pagkatapos mahimbing ang mga bata, inimbitahan ni Miguel si Liana sa hardin. Ang hardin na inayos at inalagaan ni Liana at ng mga bata. Punong-puno ito ng makukulay na bulaklak na sumasalamin sa bagong buhay sa loob ng mansyon. Naupo sila sa isang bench sa ilalim ng buwan. Ang simoy ng hangin ay dala ang bango ng sampagwita. Liana, nagsimula si Miguel. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Tumingin si Liana sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pag-aalala. Alam kong matagal na akong nagtatago sa sakit. Matagal kong sinisi ang sarili ko sa pagkawala ni Elena. Sabi ni Miguel, huminga ng malalim. Pero sa pagdating mo, Liana, para kang isang liwanag na nagpakita sa dilim kong mundo. Pinunasan ni Liana ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Nakita ko kung paano mo minahal ang mga anak ko. Nakita ko kung paano mo ibinalik ang saya sa bahay na ito. At sa bawat araw na lumilipas, nakikita ko rin ang sarili ko na nahuhulog sa'yo. Natigilan si Liana. Nagulat siya. Hindi ko ito inaasahan, Liana. Pero ikaw ang nagturo sa akin kung paano ulit magmahal.
kung paano ulit maging ama, kung paano ulit mabuhay. Tinitigan ni Miguel si Liana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Mahal kita, Liana. Hindi nakapagsalita si Liana. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang mga mata. Isang matamis na katahimikan ang bumalot sa kanila. Dahan-dahan tumayo si Liana. Lumapit siya kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa mga mata ni Miguel. At bago pa man makapagtanong si Miguel, iniunat ni Liana ang kanyang kamay. Inilagay sa pisngi ni Miguel at marahang hinalikan ang kanyang mga labi. Ang halik ay malambot, matamis, at puno ng mga hindi nasasabing salita. Sumagot si Liana sa pag-ibig ni Miguel, hindi lang sa labi, kundi sa bawat himaymay ng kanyang puso. Mahal din kita, Miguel. Mahinang bulong ni Liana nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Niyakap siya ni Miguel ng mahigpit at sa mga sandaling iyon, alam ni Liana na natagpuan na niya ang kanyang tahanan. Hindi lang isang trabaho, kundi isang pamilya. Hindi lang isang bahay, kundi isang lugar kung saan siya kabilang. Isang taon pagkatapos, isang taon ang lumipas at ang mansyon ng ilustre ay nagbago na ng tuluyan. Hindi na ito ang malamig at malungkot na lugar na unang tinungtungan ni Liana. Ngayon, ito ay isang tahanan, puno ng tawanan, pagmamahalan, at ang walang katapusang ingay ng 5 masayahing bata. Nagdiwang sila ng kaarawan ni Bunso, si Sofia, sa hardin. Ang hardin ay mas lalo pang gumanda, puno ng makukulay na bulaklak at sariwang halaman. Si Sofia na dating takot at tahimik ay tumatakbo na ngayon at tumatawa ng malakas. Hinahabol ang kanyang mga ate. Mama Liana! Mama Liana! Tignan mo ang drawing ko! Sigaw ni Sofia dala ang isang makulay na drawing ng kanilang pamilya. Mama Liana. Iyan ang tawag ng mga bata kay Liana ngayon. Hindi na Ate Liana, kundi Mama Liana. Isang tawag na nagpapainit sa kanyang puso. Lumapit ang 5 bata kay Liana, bawat isa ay may hawak na maliit na regalo. Para po sa'yo, Mama Liana, sabi ni Althea, inaabot ang isang handmade bracelet. Salamat mga anak, sabi ni Liana, pinipigilan ng luha. Napakabait ninyo. Niyakap niya ang mga bata at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kaligayahan. Lumapit si Miguel at niyakap si Liana mula sa likod. Inilapag niya ang kanyang baba sa balikat ni Liana at sabay nilang pinanood ang mga bata na naglalaro. Salamat sa pag-uwi mo sa amin. Mahinang bulong ni Miguel. Nilingon siya ni Liana at ngumiti. Salamat din sa pagtanggap sa akin, Miguel. Sa pagbibigay sa akin ng pamilya. Tumingin si Liana sa paligid. Ang mga bulaklak ay sariwa. Ang araw ay nagbibigay ng ginintuang liwanag. Ang mga bata ay tumatawa. Si Miguel ay nasa tabi niya. Ang kanyang pagmamahal ay malalim at totoo. Hindi na siya nag-iisa. Hindi na sila nag-iisa. Ang kanilang bahay ay hindi na isang malamig na paraiso. Ito ay isang tunay na tahanan. Ngumiti si Liana at bumulong sa kanyang sarili, puno ng pasasalamat at pag-asa. Nandito na ako, sa aming tahanan.